Inyos! I'm Elaine Ira and welcome back to my channel. Hi guys, so after operation and pagka-uwi ko, sinundo ako ni Jerilyn kasi sabi sa Ilis bawal daw umuwi mag-isa. So thankfully nasundo ako ni Jerilyn. Thank you so much. Bawal ako masyadong magsalita. Nahirapan din ako pero gusto ko lang, hindi kasi ako makatulog. So sabi ko mag-vlog na lang ako. So, chain of events, bago pala kami umalis ng clinic, nasusuka na ako. Which is normal naman daw, sabi ni Doc, yung anesthesiologist. So, humingi kami ng bags. And yung binigay na bags ng Elise is black bags. Ganitong bags. Yan. So, pagka uwi namin, sabi ko na, susuka ako. So, sabi ni Jerilyn, sumuka ka lang ate, sabi niya. So, nagsuka ako. Tinanong niya anong kulay. Si Jerilyn pala ay nurse, so ayun, tinanong niya anong kulay. Tapos sabi ko hindi ko makita kasi black yung bag. Tapos kahit check ko sa loob, hindi ko makita kasi ang itim talaga. So ayun, sabi niya kumain ka muna ate kasi kailangan mong kumain bago uminom ng gamot. So kumain ako, pinakain ako ng lugaw. Tapos edi kumain na ako. Sabi ko hindi ko na kayang ubusin. Sabi niya ubusin mo yan, ang tapang ng gamot mo. Bawal tumawa. Sabi ko, wala, hindi ko na talaga kaya. So, umakyat na ako dito kasi nahihilo na ako. Pagdating ko dito, nahilo na naman ako talaga. Nagsuka na naman ako. Sinuka ko yung lugaw. Hindi, sabi niya, kumain ka muna kasi bawal ka talagang uminom ng gamot nang walang laman ng tiyan. So, binilan ako ni Jerilyn ng loaf bread. So, after kong kumain ng loaf bread, pinainom niya na akong gamot. Tapos, sabi ko, naantok na ako. So, sabi niya, matulog ka lang ate. Tapos, umuwi na din siya. Ngayong 12, nilalamig ako. So, nagising ako. Pinatay ko na yung aircon. Nag-electric fan na lang ako. Pero nilalamig pa din ako. Tapos, nag-chill na talaga. Like, ganun. So, nagsuka ulit ako. Bali, parang pangatlong suka ko na. And then, uminom ako ng tubig. Binaba ko yung cold compress, nilagay ko sa freezer para bukas mag-cold compress ulit ako pagkagising. Tapos pagkababa ko, nagsuka ulit ako sa bowl na ang clear ng suka ko. So kung yung ininom ko lang ding water, sinuka ko lang din siya. So ayun, uminom na lang muna akong pineapple juice para medyo ma-regain yung strength ko. Tapos ngayon hindi naman ako nahihilo. And try ko ulit matulog. Kasi ayun, kailangan ko magpahinga. Nag-vlog lang ako kasi ako makatulog. So, baka sakaling makahelp na mawala yung stress ko and everything. Ayan. Thank you so much for listening. Bawal ang facial expression. Hi guys! So, it's officially my second day after post-operation and I will show you how I clean my wound. So, ito yung turo ng nurse doon sa Elise Aesthetics. So, first, ito. Although mas okay na ako magsalita ngayon compared kahapon, I will not push myself. First step, Sterimar Saline Spray. So, 2 spray sa bawat butas ng ilong. So, nung unang spray ko niyan, as in, nagtulo-tulo talaga yung mga dugo. So, parang nililinis din niya at the same time, minomoisturize niya yung loob ng ilong. Second step is hydrogen peroxide. So, ginagamit to prevent infection and syempre malinis na rin yung sugat. So, wag kakalimutan may sugat pa rin sa tenga. So, kailangan din yun linisin. And syempre, yung mga scars sa gilid and sa loob ng ilong. Hindi naman to mahapde. So, very carry lang kahit ipasok pa sa loob ng ilong. Patuyuin lang din muna ng 1 to 2 minutes bago mag-proceed sa next step. Ang next step natin is Calisim Serum. So, dapat naka-ref to. And ilalagay lang din natin siya sa mga sugat. So, first, syempre yung ears. Huwag kakalimutan. Yung sa gilid ng nose, sa loob, and sa gitna. Ito yung pinakamahal sa post-op care kit. So, 3.8 siya. Nung ni-research ko siya, para siyang stem cell in a bottle. So, para siyang nag-help talaga to cells para mag-regenerate and para super mapabilis yung healing. Last step is tong mupirocin, which is i-apply for 2 weeks naman. Very thinly lang yung application sa tenga, sa lahat ng may wound. So, sa gilid ng nose, sa loob, and sa gitna. Hi!
Hi again. So, medyo third day ko na. Parang 8 kasi yung mark ko na feeling ko na third day ko na talaga. Pero wala pa siyang 8. So, medyo pa lang. Medyo third day. And then, ngayon, nag-expect ako na mag-swell or kahit na anong bruises, ganyan. Pero wala talaga siya. So, sa tingin ko, effective yung pre-operation na reminder ni doc na wag daw akong mag-take na ng vitamin E, collagen, herbal supplements, mga omega oils, ganyan, 2 weeks before ng surgery. So, feeling ko naman effective to. Ayan, walang bruising na nangyari sa akin. And then, ine-expect ko din na mag-start ng sumakit yung ilong or something na mapupush ako to gamitin yung pain reliever. Pero wala pa din ako nararamdaman na sakit. Medyo makati lang siya, yung nose. Tapos mas makati sa tenga. Itong pinag-harvestan. And medyo feeling better na talaga ako ngayon. Ang nakain ko na is bulalo, tsaka sinigang. Ayun, medyo hassle lang ngumuya. And hindi pa rin ako naliligo. So, ayun, try ko mamaya maligo if hindi na ako nahihilo. Kapag matagal kasi ako nakatayo, guys, nahihilo ako. So, pag nahihilo ako, mabalik ako dito sa kama and then mag-rest ulit. Feeling ko hindi ko pa nasabi sa inyo yung mga medicines ko. So, sabihin ko na siya ngayon. First, itong Coamoxiclav. Ganito yung itsura niya. Medyo malaki siya. Ayan. Ganyan. 625 mg. So, every 8 hours. And dahil, ayun nga, hindi siya pwedeng ma-skip. So, kailangan talaga every 8 hours iinumin siya. And then, tranexamic acid. Paubos ko na siya. Last ko na mamaya. Ano lang din siya, 3 days. 3 days after and 3 days before ng surgery. And then, itong vitamin C. Vitamin C, ang kinuha kong vitamin C is Gen C. So, for immune booster. Ayan. And then, kung pain reliever, Celecoxib. Ayan. So, hindi ko pa siya nagagamit. Hindi pa naman sumasakit sa akin. And then, nahanap ko na guys kung saan ako may pasa. Dito sa likod ng tenga. So, kaya pala siya makati. Ngayon, hindi naman na masyado. Kahapon yung peak na masakit yung pasa ko sa tenga. And then, after the third day pala, mag-start na rin ako nitong prednisone. Ayan siya. Maliit lang. Kinumpleto ko na din siya guys para hindi na ako lalabas ng bahay para bumili ng medicines ulit. So, that's it for the medicine na update. Naglugay ako for a while kasi para naman makapahinga yung anit ko na laging nakaipit and everything. Tapos, sabihin ko lang din kasi bawal na ako mag-facial wash for a week. And sobrang nag-oily na ako. Ito yung best friend ko ngayon. Oil control sheet. Since sobrang oily ko as a person. Ayun, nag-oil control sheet ako. And then, lagi ako nagbe-baby lips para hindi mag-dry ang aking lips. Kasi minsan, kahit tinatry ko talagang huminga sa ilong, hindi ko talaga mapigilan, humihinga ako sa labi. So, para hindi super mag-dry ang aking lips, baby lips is my best friend. And also, share ko na lang din, aside from the medicines and the wound cleaning, I also take pineapple juice para wala lang kasi ginagawa ng lahat. Charot. Bawal tumawa. Nagpa-pineapple juice ako para sa vitamin C. A, C, E ata talaga. Tapos para lumakas lang din yung immune system. And then, yung Yakult para malinis lang ang guts. Ganon. Share ko lang guys. Kasi naglilinis ako kanina ng nose. So, same procedure lang. Sterimar, tapos nasa hydrogen peroxide na ako kanina, so nilinis ko na yung dito, yung mga sugat. And then, nag-try ulit akong maglinis ng nasa loob, dahan-dahan and everything. Tapos may nakuha akong malaking scab. Gumagalaw siya, so tinry ko talaga kasi natatanggal naman na. Pero ang bilin kasi sa akin ni nurse, pag maglilinis daw ako, pag yung mga scab daw na medyo matigas na, wag daw pipilitin. Hindi ko naman siya pinilit kasi medyo malambot na, gumagalaw-galaw na. Tapos, nakita ko talaga na ang laki. Ito siya guys, oh. Ayan. Tapos medyo may mucus na din siya. So, madali na lang siya nag-slide off. Ang laki talaga. First time ko makakuha ng ganito.
Dumuwag talaga yung paghinga ko. Okay na siya. Pero ito medyo masikip pa. Although wala naman akong nakukuha pa. Hindi ko naman napinilit. Update sa scarring and everything. Ayan. Sobrang linis talaga gumawa ni Doc. Diba? Hindi masyadong halata. Hi again! So, 4th day Friday. Monday ako nagpagawa. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, 4th day update. Nakaligo na ako. Although, hindi kasama ulo. Yung katawan lang. Tapos, sobrang okay na ako. Nag-work na ako, guys. Ayun o. Nag-work na ako. Pero, syempre, dito lang naman sa bahay. So, work from home pa lang. Kaya naman na, hindi ako masyadong nahilo ngayon. And parang medyo nagbaback to normal lang. Nahihirapan lang akong humikab. Tapos mag-atching minsan. Pero okay lang naman. Hindi naman siya yung as in bumubuka na yung mga sugat ko and everything. Feeling better. Wala pa rin sumasakit sa ilong ko. Wala pa rin nagpapasa. Ayan. Hi! Andito na kami sa Pangasinan. So, natulog lang din ako pagka-uwi namin. And thankfully, hindi naman ako nahilo sa biyahe. Ngayon, magla-lunch na ako. Medyo madami yung, ayan. Dito lang sa Pangasinan, guys, talagang nafe-feel ko yung alaga. Kasi may nagbibigay ng pagkain, si Ate Rose, may nagluluto na. Kakainin ko na lang siya. Tapos na rin ako maglinis ng wood. Tapos yan, kain na ako, guys. Hi, day 6 na. Magwa 1 week na ako bukas. And I'm feeling good naman na. Tomorrow, babalik ulit ng Manila and prepare na for suture removal sa Wednesday. Tapos nagkaroon na ako ng medyo kapraningan na pantay ba? Nakagitna ba yung tip? Pero nakagitna naman daw. Nakapag-shower na rin ako, guys. And nag-powder ng konti sa face kasi sobrang oily talaga siya. Kaya, pero hindi naman malapit sa mga sugat and everything. Ang problema ko lang ngayon is nangangati na talaga siya dito tsaka dito sa may bridge. Sabi ni mama, pagaling na daw kasi. Ayun, ang struggle ko lang ulit ngayon is yung facial expressions kasi nahirapan akong parang tumawa, ganyan. Pero yun nga, sabi din nung nurse na iwasan daw talaga. And yung paghikab, mahirap humikab, parang gumagalaw lahat dito. And din yung iwasan dapat kasi baka bumuka pa daw yung sugat since hindi pa siya fully healed. Pero overall, okay naman na yung nararamdaman ko. Wala namang super pain na kailangang mag pain reliever, ganun. Good morning! So, 7th day na today and ayun, last day na nitong Coamox. And then, since andito na rin ako sa Manila, magpapatong na ako nitong micropore tape dito. Kasi medyo gumagalaw na siya sa pagka-oily talaga ng mukha ko. Sa 7th day, dapat pwede nang mag facial wash. Kaso, meron pa akong cast. So, hintayin ko na lang din since sa Wednesday naman natatanggalin. Para hindi ko magalaw or something. So, papatungan na lang natin yung mga tape na yan. Pinakamalit na palang micropore tape yung kinuha ko sa Watsons. Patong lang talaga ang kaya kong gawin, guys. Doblehin na lang natin para hindi gumagalaw-galaw. Para na akong Bona Kid. Hi, millennials! So, today is the day na ipapatanggal na natin yung cast and sutures. So, papunta na ako sa clinic ulit. Finally, magiging malaya na ang aking ilong. So, let's go! Maghintay na lang ako ng LF. Ayan. Tagal. Let's go. We're here again. As usual, guys, magkakandak ulit tayo ng antigen test. So, dura-dura ulit, guys. So, tatanggalin na po yung suture sa ilong natin. By nurse. Hello po. Thank you so much po sa pag-aalaga. Nakakapanibago, guys. Like, ako ba to? Bawal mag-smile, bawal mag-frown, bawal lahat. Dapat tuod. Eme. So, yung mag-stretch na dito.
So, after suture removal, dumiretso na ako dito sa work. Dala ko ng mask para matakpan yung aking teeth. Pero wala, kita pa rin tong upper part. Pero, then, habang andito ako sa work, nagpa-massage na rin ako sa massage chair namin. Kasi ang sakit ng likod ko, ilang araw din ako nakahiga. And after nito, medyo may relief naman ng konti. Pero gusto ko na ng totoong masahe. Good morning! So, hindi ako masyadong magsismile kasi yun yung sabi kahapon after ko magpatanggal ng sutures. And today is my 10 days post-op. Later, mapapaliguan ko na ang aking hair. Finally, sobrang flat na niya and sobrang oily. Tinitignan ko lang ang aking sarili sa camera. Guys, ang galing gumawa ni Doc Ann. Like, seriously talaga. Kung ano sabi mong natural. Kung sabi ko natural lang talaga. Perfect! I'm fresh. Finally. Naghilamos na ako. Finally, after a week. After 10 days. Ayan, kasi hindi ako nag-facial wash. Hanggat meron akong cast. So, ngayon ko lang talaga siya na, wash ng maayos. So, ang daming tape. Like, yung dikit ng tape, ang hirap tanggalin. Narealize ko na hindi naman kasi talaga kayang siguro linisin ng isang liguan. Lahat ng unligo days ko ng 10 days. So, of course, later again, pag nag-facial wash. Ang tagal ko din pinaliguan yung buhok ko kasi ang oily niya talaga, ang hirap paliguan. Pero finally, nakaraos na din. So, ayun. Magpe-prepare na din ako at papasok pa ako sa work. Very functioning individual na ako. Wala na akong nararamdaman na kahit ano. So, I feel perfect na and I'm so happy with the result. Makikita ko daw yung result in 6 months to 1 year. Ayan, kasi yun talaga yung paghupa ng lahat ng maga and everything. And that's it for this video. So for my final thoughts about the rhinoplasty journey or final advice, kasi healing pa ako guys. Ang ilong ko ngayon is 12 days pa lang. Talagang mag-heal and mawawala yung maga-maga is from 6 months to 1 year. So, ang follow-up check-up ko is after a month. Ang bilin lang sa akin today or habang naghihintay ako sa follow-up check-up ko is ituloy lang yung vitamin C, ituloy lang yung pagtitape, and ituloy lang yung pagtulog ng naka-face up. Kasi bawal mag-side or mag-ganyan. Kasi baka daw yung maga is hindi magpantay. Ito ang aking best friend. Thankful ako. Hindi ko alam kung nanonood si Nanay Babes ng vlog ko. Pero siya yung nagregalo sa akin nito. So, hindi ko na kailangang bumili pa. Best friend ko din yung micropore tape, which is every night gagawin ko hanggang 6 months. So, talagang sipag lang din. Siyempre, ingatan ko din naman kasi gumastos na ako. So, push na natin na parang yung healing period is maging perfect. Sa mga nagtatanong pala kung how much lahat ng nagastos ko, drum roll. So, lahat po ng nagastos ko is 140 and 102 pesos. So, yung mismong rhinoplasty kay Doc Ann is 110,000. Pero since yung cartilage ko is mahina nung nilagay nila sa tip, nag-additional si Doc ng Barbie mesh. So, yung Barbie mesh is 20,000 pesos. And syempre, kailangan ko din magpa-RT-PCR before mag-opera. So, nakagastos ako dun ng 2,500. And dun sa mga aftercare, ang pinakamahal dun yung calcium serum, which is 3,800. And then, for the medicine, nakagastos ako ng 2,115. And then, yung mga ibang cream, others like Gozpad, Sterimar, yung micropore tape, lahat ng miscellaneous, parang umabot ako ng 1,387 for pregnancy test kasi kailangan din doon and 300 pesos yon. So, ayun, ang aking gastos for the rhinoplasty. So, talagang pricey siya. So, alagaan din ng post-op care kasi syempre hindi naman lahat pagising mo okay na. I think that's it for this video. Thank you so much for watching. Kung may questions kayo, don't hesitate to comment down below. I'll try my best to answer them. Thank you so much for watching. See you on my next vlogs.